Kinuha ng Diyos sa Ehipto upang dalhin sa pangako na lupain na ibibigay sa kanila ng Panginoon. Ang sabi niya rito, yung aking bagong tipan na ibibigay sa aking bayan ay hindi katulad nung tipan na aking ipinagkaloob sa kanilang mga ama nung panahon. Ito po yung panahon ni Moses na kinuha ni Moses ang bansang Israel mula po sa lupain ng pagkaalipin sa Ehipto at ito'y kanyang dinala sa lupang pangako. Sabi niya, kakaiba ang aking ibibigay na tipang ito kaysa doon sa tipan ng kanilang mga ama. At ano po ang makikita natin na mga, sabihin po nating, magagandang palatandaan ng pagkakaibang ito ng luma at ng bagong tipan. Ang sabi ay ito, yung tipan na ibinigay ng Diyos sa kanyang bayan ng panahon ni Moises, yung tipan na ibinigay ng Diyos doon sa bundok ng Sinai, ay sinasabi rito na ang tipan nito ay humihingi ng pagsunod. Alam natin na sa mga laws, sa mga commandments ng Panginoon sa Old Testament, ang lahat ng ito ay mayroong masidhing pangangailangan ng pagsunod sa mga kautusan. Kinakailangan gawin ng mga tao na halos ay letra por letra ay kanilang sundin ang sinasabi ng kautusan ng Panginoon. At nakita po naman natin kung paanong sa kanilang ginagawang mga pagsuway sa mga kautusan ito ay dinadatnan sila ng iba't ibang mga parusa ng Panginoon dahil sa kanilang ginagawa na pagsuway sa mga commandments, sa mga kautusan na binigay sa kanila ng Diyos. Kaya nga, ito ang sinasabi na taglay ng lumang tipan. Nangangailangan ito ng isang masidhing pagsunod. Subalit dito po sa binibigay ng Panginoon ngayon na sinasabing bagong tipan, hindi po ito humihingi ng pagsunod sa kautusang ito, kundi ang sabi rito, ang bagong tipan na ibibigay ng Panginoon, ang sabi niya ay ito'y nag-aalok ng kapatawaran ng kasalanan. Napakaganda ng tipang ito na ibinigay sa atin ng Diyos sa kasalukuyan. Hindi yung pong pagsunod, sapagkat ang sabi ng naparito ang Panginoon, hindi upang sirain ang kautusan, kundi upang ganapin ito. At sa pamamagitan po ng pagganap nito ay nakita natin na ang kaganapang ito ng pagtupad sa kautusan ay nag-aalok sa atin ngayon ng kapatawaran sa atin mga kasalanan. Kaya nga't nakikita po natin na ang salita ng Panginoong Hesus ay patuloy na nagbibigay ng pag-alok, nagbibigay ng pagsasakatuparan na gawin po natin na tayo lumapit sa Kanya, tanggapin ang ating pagiging makasalanan sapagkat ang Panginoon ay lagi pong may handog sa atin na pagpapatawad sa ating mga kasalanan. At ito pong sinasabi na bagong tipan na ibinibigay ng Panginoon, nito'y nag-aalok, ito'y naghahandog ng kapatawaran mula po sa ating mga kasalanan. Ano pa po? Bukod po ron sa ang hinihingi sa lumang tipan ay mahigpit na pagsunod, sinasabi na sa lumang tipan, ito ay nasulat sa mga tapyas ng bato. Alam natin na nang ibigay ng Diyos kay Moises, ang kautusan ito ay isinulat sa mga tapyas ng bato. At ito ang sinasabi na uri ng tipan na ibinigay ng Diyos sa mga tao sa panahon ni Moises. Tipan na nasulat sa tapyas ng bato. Subalit ang sabi rito, ang bagong tipan na ibinibigay sa atin ng Panginoon ngayon ay sinasabi na ito ay hindi nasulat sa bato, kundi ito ay inyukit at isinulat sa puso ng tao. Kaya nga, ang kautusan ng Panginoon ay napakaganda po na ilagay natin sa ating mga puso sapagkat kung ano po ang laman ng ating puso, iyan ang binibigkas ng ating mga labi. Kaya nga kung ang nakasulat sa ating mga puso ay ang
pangako ng Panginoon. Kung ang nakasulat sa ating mga puso ay ang salita ng Panginoon. Kaya nga kahit po dumating sa atin ang napakaraming mga pagsubok at kung tayo punong-puno sapagkat nasulat na sa ating puso ang mga salita ng Panginoon, ang lumalabas sa ating mga labi ay hindi mga salita na nagpapahina ng kalooban, kundi ang lumalabas sa ating mga labi ay mga salita na nagpapatatag, nagpapatibay ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya nga, sa mga panahon na tayo po'y dinadatna ng matitinding mga problema, mga pagsubok sa buhay, kung nasa atin ang salita ng Diyos, kung ito'y nakasulat sa ating mga puso, katulad ni Pablo, ay masasabi natin mga kapatid, mga kaibigan na nakikinig at nanonood ngayon, ay masasabi natin, magagawa ko pa rin ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Bakit po? Kasi yun ang nakasulat sa ating mga puso. Yung salitang ito ng Panginoon na sinabi sa atin ni Pablo na kung saan ay nasabi po niyang, I can do all things. Hindi po ito nagsalita na may pagmamapuri o pagmamayabang, kundi nasabi ito ni Pablo na masasabi rin naman natin sa panahon ng mga pagsubok natin sa buhay na magagawa natin ang lahat ng bagay sa pamamagitan, hindi ng ating sariling lakas, kundi sa pamamagitan ni Kristo, ng Panginoong Hesus na nagpapalakas sa atin. Kaya nga ito ang sinasabi ng ating pinag-aaralan ngayon na laman ng bagong tipan na ibinibigay ng Panginoon. Mga salita hindi nasulat sa bato, kundi mga salita na inyukit at isinulat ng Panginoon sa puso ng mga tao. Kaya nga ito ay napakaganda. At isa pa hong pagkakaiba ng lumang tipan at ng bagong tipan ay sinasabi na ang lumang tipan ay tipan na ginawa ng Diyos sa bansang Israel at sa Diyos. It is a covenant between God and the nation Israel. Ito po ang sinasabi na taglay ng lumang tipan. Ito ay isang agreement lang ng Diyos at ng bansang Israel na kanyang pinili. Subalit, sinasabi rito na sa bagong tipan, ito naman ay tipan hindi po between God and Israel lamang, kundi sabi po rito, this is a new covenant between God and all believers. Kaya nga hindi lamang po bansang Israel, kundi ngayon sa bagong tipan na ibinibigay sa atin ng Diyos, ito ay kanyang pakikipagtipan sa lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya. Ako'y naniniwala na ikaw na nanonood sa kasalukuyan ay meron kang pananampalataya sa Panginoon. At kung meron kang pananampalataya sa Panginoon, bahagi ka noong nilalaman ng tipan na ito ng Diyos. Kaya nga ang pangakong ito ng Diyos ay sa iyo. Bakit? Sapagkat ikaw ay isang mananampalataya nga. Kaya nga ang aking samo sa iyo ay kung sakasakali na sa puso mo wala pa yung lubos na pananalig, pananampalataya sa Panginoon, ito ang pagkakataon na ibigay mo ang iyong puso sa Kanya. Isalong mo o isuko mo ang iyong buong kalooban sa Kanya. At ang tipan na ito ng Diyos ay sa iyo na kung saan sapagkat ikaw ay isa ng mananampalataya ay yung pangako ay para sa iyo.